Mga kapatid, unang tinawag ni Jesus ang kanyang 12 apostol. Pagkatapos ay tumawag siya at nagpadala ng isa pang 72. Ngayon ay tinatawagan niya ang bawat tagasunod niya, bawat disipulo, bawat Kristiyano na makibahagi sa gawain ng pagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa Kanya. At sinabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Bakit sagana ang ani? Dahil ang mismong dahilan kung bakit naparito si Jesus sa mundo ay upang ipanalo para sa atin ang ating kaligtasan. Ibig ng Diyos na walang mawawala at ang lahat ay mailigtas. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanyang mga tao at ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng lakas at kapangyarihan para sa gawaing ito. Kaya dapat sagana ang ani. Ngunit narito ang problema. Kakaunti ang mga manggagawa. Ginawa ng Diyos ang kanyang sarili na umasa sa kanyang mga tao upang magdala ng ani. Kung gagawin nila ito, ibibigay ng Diyos ang kailangan at magiging sagana ang ani. Ngunit kung hindi nila tinutupad ang kanyang utos, kung gayon, hindi magkakaroon ng aanihin. Ngunit bakit kakaunti ang mga manggagawa? May mga Kristiyanong hindi isinasabuhay ang kanilang pagiging disipulo kay Kristo. May mga hindi alam ang direktiba na ito ni Jesus. May mga abala sa sarili nilang mga buhay, kaya napapabayaan ang gawain ng kaharian. May mga gumagawa ng maraming serbisyo sa simbahan, ngunit nabigo sa pangunahing gawain ng ebanghelisasyon. At mayroon ding mga kalaban na nasa loob ng simbahan. Kaya ano ang kailangang mangyari? Ang mga tao, kabilang ang tinatawag na mga Kristiyano, ay kailangang makilala si Kristo upang may sabuhay si Kristo at pagkatapos ay maibahagi si Kristo. Una sa lahat, kailangan nilang marinig at malaman ang ebanghelyo mismo. Kailangan nilang sumailalim sa personal na pagbabagong loob at pagbabago kay Kristo. Habang nangyayari ito, nagsisimula na silang mamuhay sa paraan ni Jesus. Nagdarasal sila, nagbabasa sila ng Biblia, nagkikibahagi sila sa mga sakramento, naglilingkod sila sa iba. Sa ganitong paraan, nagsisimula silang lumago sa kabanalan. Pagkatapos, sa lahat ng ito na nangyayari sa kanilang buhay, magagampanan nila ang kanilang bahagi sa gawain ng pag-ani. Ipinapahayag nila si Kristo. Nagbabahagi sila tungkol sa mga kaluwalhatian ng kaharian. Gumagawa sila ng paraan upang umabot sa iba ang mabuting balita ni Jesus. Nagiging ebanghelisador sila. Sa ngayon, maraming kaluluwa ang nawawala. Hindi ito gusto ng Diyos. Sa sakripisyo ni Jesus sa krus, nilinis na ng Diyos ang daan patungo sa kaharian. Marami ang maaaring mailigtas. Ngunit umaasa ang Diyos sa kanyang mga tao para sa pag-aani na yon. Kaya humayo kayo at ipahayag si Kristo. Amen.